Hello my friends, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Silver and welcome again sa ating Silver Lining Podcast kung saan ang kwento ng buhay, pag-ibig, pag-asa at pananampalataya ay pinakikinggan at pinaparamdam sa puso. Kumusta po kayong lahat? November na, papalamig na naman ang panahon. Matatapos na naman ang isang taon. Sana'y nabibless kayo sa ating programa at patuloy ko kayong kasama sa journey na ito dito sa Silver Lining. Naalala niyo pa ba yung time na napag-usapan natin ang sinabi sa akin ng anak kong babae sa isang seryosong usapan? Sa isang episode natin ng Father's Heart series, na pag-usapan natin noon ang invalidation. If you recall, gusto kong ipakita doon sa episode na yon ang kakaibang perspective ng puso ng ama at kung paano magiging mas mabuting ama sa mga anak by understanding and truly listening and hearing what they meant. Na-derive ito sa sinabi niyang, "Dad, you invalidate me." Balikan niyo po yung unang episode sa aking Father's Heart series sa YouTube channel noong June 1st. Today, pag-uusapan naman natin ngayon ang validation. Ang episode natin ngayon ay ipinanganak na naman sa aking daily encounter sa aking anak na dalaga. Palagi niya akong pinaiisip. Hindi po ito masama. Actually, mas lalo pa akong lumalapit sa Diyos para humingi ng kasagutan sa mga hindi ko agad-agad nasasagot na mga tanong sa aking isip. Kaya, this is something really close to my heart. Lalo na bilang isang magulang. Let's talk about validation. Ito yung malalim na desire ng bawat tao to be seen, to be heard, and understood. Naniniwala ako, lalo na bilang isang magulang o isang parent, we really do our best to express our love the way we know how. We work hard, we sacrifice, we guide our kids based on what life has taught us. Pero kahit gaano kabuti ang intention natin, there are moments na parang hindi nakikita o nauunawaan yung puso natin. Minsan pa nga, akala ng mga anak natin o ng mga bagong generation, we're just seeking validation. At mapapaisip ka talaga, ano bang masama sa paghangad ng validation? Validation at its core means acknowledging someone's feelings. It means acknowledging someone's thoughts or experiences as real and meaningful. Validation isn't about pride. It's really a cry for connection. When we seek validation, hindi naman laging dahil gusto nating purihin tayo o i-appreciate tayo. Minsan, gusto lang natin mapakinggan. Naitanong niyo na ba sa inyong mga anak ang nakikita mo ba kung gaano ako nagmamalasakit? O kaya, naiintindihan mo ba kung saan nanggagaling ang puso ko? Even Jesus himself experienced this longing. Sa John 8:54, sinabi niya, "If I glorify myself, my glory means nothing. My Father, whom you claim as your God, is the one who glorifies me." Kung titignan natin ang context ng verse na ito, kausap niya rito yung mga Pariseo na kumukwestiyon sa kanya sa identity at authority niya bilang anak ng Diyos. Hindi siya humihingi ng papuri ng tao, kundi ipinapakita niya na ang validation niya ay galing sa kanyang ama. Kasi dito, pinapaalala nito na kahit si Jesus hindi naghahanap ng validation sa mga taong bumabati ko sa kanya. Alam niya kung sino ang source ng kanyang worth, ang kanyang ama sa langit. Kaya kapag ang feeling mo hindi ka nakikita o nauunawaan, lagi mong tandaan ang ibig sabihin ni Jesus. Hindi ko kailangan ipagtanggol ang sarili ko kasi nakikita ako ng Ama.
Tignan naman natin doon sa 1 Thessalonians 2:4. Sabi doon, "We are not trying to please people but God, who tests our hearts." Ang context nito, si Apostle Paul ay nag-i-explain sa church sa Thessalonica. Sa church, may mga taong nagsasabi na ang motive daw ni Paul sa pangangaral ay para sumikat o para makakuha ng papuri. Pero sabi ni Paul, hindi. Ang goal ko ay hindi para i-please ang tao, kundi ang Diyos na siyang sumusuri ng puso. Makikita natin dito yung difference ng needing connection versus depending on approval. Walang masama sa pagnanais na ma-validate o maintindihan. Pero nagiging unhealthy to kapag doon na natin binabase ang ating identity at worth. Tulad ng napag-usapan natin noon about appreciation. The danger is not desiring appreciation. Dahil natural lang sa tao ang mag-desire ng appreciation. The danger is when our identity becomes dependent on it. Parang yung sinabi sa akin ng aking misis na si Tina noon about appreciation. Palitan natin ng validation yung word na appreciation. Sabi niya, maybe you're depending too much on people's validation. Maybe your confidence is not in God. Delikado ka na kung yung identity at worth mo ay nagre-rely o nagiging dependent sa validation ng mga tao. When we feel less validated because others didn't understand and refuse to see you. When we lose joy because someone didn't know your intentions. That's when we've shifted our confidence away from the Father. At sa panahon ngayon, lalo na sa generation na to, ang dali talagang malito. Madalas, attention feels like validation. Yung appreciation ay napagkakamalang validation o vice versa. Nawawala tuloy yung true meaning. Tandaan natin to, mga friends. Attention is temporary, pero validation that comes from God is transformational. Ngayon naman, tingnan natin kung paano mag-validate ang Panginoon. Doon sa Matthew 3:17, pagkatapos mabaptize ni Jesus, sinabi ng Bible, "And a voice from heaven said, 'This is my beloved Son, in whom I am well pleased.'" Kung babalikan natin ang context ng verse na ito yung moment bago nagsimula ng public ministry si Jesus. Wala pa siyang ginagawang miracles, wala pa siyang sermons, wala pa siyang crowd. Pero kahit wala pa siya sa peak ng kanyang ministry, the Father already said, "This is my Son. I love Him. I'm pleased with Him." Ibig sabihin, validation comes before performance. God the Father showed us that His love and approval are not based on achievement, but on relationship. Ito yung klase ng validation na hinahanap ng bawat puso. You don't have to prove yourself to be loved. Para sa ating mga magulang, okay lang na gusto nating maramdaman na ma-appreciate tayo. Bilang magulang, masakit talaga kung hindi ka validated ng mga anak natin. We've given so much. Our time, our strength, our best years. Pero, sana, tandaan natin, our worth doesn't depend on how our children see us, but on how God sees us. At para naman sa mga anak, sa mga young generation, yung desire ng parents yung ma-validate, hindi ibig sabihin na self-centered sila. Kahit yung pag-post sa Facebook o Instagram na hindi nyo gusto, na cringy para sa inyo, na dahil excited lang sila na i-post ang mga blessing ng Diyos na kasama kayo, na masarap na ala-ala yung nakikita sa reminder, yung mga memories that you've spent together as a family, o yung sinabi nila na
galing sa puso nila? Yung pagagalitan nyo ang magulang nyo dahil ayaw nyo yung pinost nila? Madalas, ibig lang sabihin yan ay gusto nilang maramdaman na nakikita rin sila bilang tao, na naririnig sila kahit paminsan-minsan lang. Yung maririnig nila sa inyo na, salamat mom, salamat dad. Kasi, pag pareho tayong marunong mag-validate, parents at anak, nagiging bridge ito, hindi barrier sa relationship. Sa mga parents, keep showing love kahit minsan hindi nauunawaan. Patuloy niyong ipag-pray at mahalin ang mga anak niyo. Ipagluto niyo pa rin sila. Ipaglinis kung kailangan. Don't look for validation in perfection. Look for it in connection. Maybe they can't say it now, but love that's genuine will always echo back. Para naman sa mga new generations, don't see your parents longing for validation as weakness. It's actually a sign of their humanity. The same humanity you want others to see in you. Hindi ba gumaganda ang mood nyo at nasisiyahan kayo kung kayo ay na-validate? Ganon din ang parents, lalo na kung galing mismo sa inyo, sa kanilang mga anak. Also, be generous with appreciation. Minsan, yung simpleng, I appreciate you mom, dad, kayang mag-heal ng taon ng katahimikan. At para sa ating lahat, hanapin natin yung validation na hindi mabubura o nawawala. Yung galing sa Diyos na nagsasabi sa Isaiah 43:4, You are precious and honored in my sight, and because I love you. Validation is not vanity. Ito ay reflection ng design ng Panginoon, that we are made to connect, to see, and to be seen. Pero, kapag sa tao lang tayo humahanap ng validation, mauubos tayo. Parang kandilang nauupos at nawawalan ng apoy. Kaya balikan natin siya. The one whose approval lasts, whose love never fades, and whose affirmation never fails. God. Friends, just wrap this up. Remember, when we validate without appreciation, people may feel understood but not valued. When we appreciate without validation, people may feel praised but not truly known. God models both perfectly. He said, I see your tears. He validates our pain. And He appreciates our faithfulness. In the end, we will hear Him say, Well done, my good and faithful servant. Tara, pray na tayo. Lord, salamat po sa paalalang Ikaw ay nakatingin sa amin kahit na ang feeling namin ay walang nakakakita sa amin. Salamat po for understanding us when words fall short. Turuan mo po kami, Panginoon, na hanapin ang validation na galing sa iyo. Hindi sa mundo, hindi sa ibang tao, hindi sa kahit kanino pa man, but from you, Lord. Teach us to extend the same grace to one another. Parents to children, children to parents. May our need to be seen draw us closer, na hindi kami nagiging distant sa isa't isa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong si Jesus. Amen and Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng inspirasyon at encouragement sa inyong lahat. Abangan ang ating bago pang mga weekly devotional.
Yan po ang ating episode ngayong gabi dito sa Silver Lining. Salamat po for joining me. If this episode blessed you, share it with someone who needs encouragement. You can follow and join my journey by subscribing to Silver Lining, where faith meets real life. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye! God bless, stay anchored in Jesus, and Shalom!